Alam mo, ang daming nagtatanong sa akin lagi, anong best motor sa ganitong budget? 70k, 100k, 150k? Pero ang problema, akala ng karamihan may isang sagot lang. Wala. Kasi mali agad yung tanong kung hindi mo muna alam para saan mo gagamitin yung motor. Mindset muna bago ang brand. Kasi ganito yun pwede kang bumili ng magagandang motor pero kung mali sa lifestyle mo, mabibigat lang yung regrets. Kaya bago tayo magpresyo, ito muna ang tanong, pang city ba, pang bundok ba, o pang daily ride ba, o beginner ka pa lang. So tara, unahin natin ang best motor under 70k. Sa 70k real talk tayo dito. Hindi ka bumibili ng pang forma, bumibili ka ng pang practice. Dito ka matututo, tamang throttle, tamang preno, tamang diskarte sa kalsada, manual man or automatic. Ang mahalaga dito, magaan at simple lang. Walang komplikadong tech, walang iisipin masyado. Kung beginner ka, mas okay yung motor na pinapatawad ka kapag nagkamali ka. Ngayon, puntahan na naman natin si motor under 100k. Ito na yung budget na nagiging exciting. Sa 100k, pwede ka nang pumili kung anong klaseng rider ka. Kung pang city ride, gusto mo ng tipid sa gas, madaling isingit, hindi nakakapagod sa traffic. Automatic? Oo, sobrang convenient. Pero kung gusto mong matutong mag-control, manual ang magtuturo sa'yo ng disiplina. Clutch control, engine braking, timing, hindi ka lang basta nagmamaneho, natututo ka. Ngayon, punta na naman tayo sa 150k. Sa 150k mga preng, dito na pumapasok yung tanong na saan mo dadalhin yung motor mo. Kung pang city lang, hindi mo kailangan ng sobrang bigat o lakas. Pero kung pang long ride, ahon, bundok, rough road, dito mo na mararamdaman yung kaibahan. Mas mahalaga na dito ang torque, ang gulong, ang riding position. Hindi na lang siya sasakyan, kasama mo na siya sa biyahe. So ngayon, pag-uusapan natin ang manual versus automatic. Ito para sa mga beginner to Ito yung pinaka-pinag-aawayan. Automatic, madali, relax, bagay sa traffic. Manual, mas may control, mas ramdam mo yung motor, mas tinuturuan ka. Kung beginner ka at gusto mo ng chill ride, walang mali sa automatic. Pero kung beginner ka at gusto mong gumaling talaga, manual ang mas maraming ituturo sa'yo. Walang tama o mali, may bagay lang sa'yo. So ngayon, pag-uusapan natin ang pangbundok versus pang city ride. Kasi mga preng, hindi lahat ng motor kayang gawin lahat. Pang city, magaan, tipid, madaling likuan. Pangbundok, hindi lang lakas, kundi stability at tibay. Minsan akala natin kailangan natin ng malakas na motor, pero ang totoo, kailangan natin ng motor na hindi tayo susukuan sa daan. Alam mo preng kung bakit maraming nagsisisi sa unang motor nila? Hindi dahil pangit yung motor, kundi dahil mali yung expectations nila. Gusto agad ng best, gusto agad ng lahat. Pero ang motor, parang relasyon yan mga pre. Hindi mo kailangan ng perpekto. Kailangan mo ng bagay sa'yo. Kaya kung nagtatanong ka ngayon, anong best motor sa budget ko? Mas magandang itanong siguro, saan ba ako dadalhin ng motor na to? Doon mo makukuha yung sagot. Kaya mga preng, ride safe and ride smart. At kung nakarating ka man dito mga preng, maraming thank you sa panonood at sa pagkikinig. Kung mahilig ka sa mga real talk at advice tip, hindi ako professional mga preng. Ito ay base lamang sa aking experience at sa aking knowledge. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo yung subscribe button down there. And also, share mo na din sa mga kasaman mo na naguguluhan kung anong motor ang gusto nilang kunin depende sa kanilang budget. And again mga preng, this is Miko dito sa Miko TV and I'm saying have a wonderful day. Bye-bye and I love you. Yeah, subscribe, like, and share. Any suggestion? Comment down below.